Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, i-share ko lang, medyo nahihirapan na ako dito sa bahay ni Amo. So, akala ko nung una okay na yung pagpaalam ko. Pero nung time na inabot ko na sa kanya yung papel, doon na talaga siya nagbago. Nung una, ah, ano, nung January ako nagpaalam, parang hindi pa nagsisink in sa utak niya. Umiyak siya, oo, pero parang wala pa sa kanya ba. Baka iniisip niya magbago pa yung isip ko, ganyan. Pero nung February 13, inabot ko sa kanya yung papel, doon na nagbago ang lahat. Sinabi niya na sa asawa niya na wala na daw talaga, wala nang pag-asa, parang ganun. Tapos doon na nagsimula ang lahat. Medyo nahihirapan na ako, pinapahirapan niya talaga ako in terms sa mga trabaho. Kung dati, tumutulong pa siya, halimbawa, nung dalawang Chinese New Year nang dumaan, hati kami sa trabaho or parang 2/3 akin, 1/3 sa kanila. Ngayon is binaklas lang nila yung mga sticker sa pinto. Ako na lahat nagpunas nun. Yung trabaho ko nung time na yun is sobrang pagod. Simula umaga hanggang gabi. Natapos ako mag-aalauna na. Pero guys, wala talaga akong natanggap ni piso or kahit $1. Wala talaga, as in, promise. Hindi ko alam. Wala, first time. Wala, as in, grabe. Pero iniisip niya na baka magbago yung ugali ko, ganun. Ano pa din, okay pa din ako. Yung parang wala lang sa akin na wala akong natanggap, ganyan. Pero bukas sana hindi niya lang ipakita sa akin kasi alam ko bukas bibigyan niya yung katulong doon na Indo sa kabila. So, sana naman pag binigyan niya or tinawag niya na bibigyan nila, sana naman hindi niya ipakita sa akin para hindi ako masaktan ba. Kasi parati yan pagka nagbibigayan sila, nandyan ako. 2 beses na yan na sa harap ko binigay nila sa Indo. Sana naman ngayon wala ako para naman hindi ako masaktan. Halimbawa, kumakain ako or naglalaro sa bata para kahit papano. Alam nyo ba, wala na akong masyadong pagkain. Kung dati kahit papano may sabaw pa ako, ngayon wala na. Guys, alam niyo yung, alam niya kasi, alam niya na inuulam ko yung baboy sa sabaw, sa soup. Hindi na siya nagpapaluto ng soup sa akin ngayon. Ang ginagawa niya is, nagpapaluto siya sa akin ng pagkain na may sabaw na nakasama, yung kanila lang, yung sa isang pot. Halimbawa, parang laswa ba, ganun. So, parang package na yun doon na sabaw. Hindi katulad dati na sabaw lang talaga yung hanap nila. Yung isang malaking lagayan, is sabaw lang yung kinukuha nila doon. So, may baboy pa ako. Pero ngayon, nagpapaluto sila yung parang hot pot para sa kanila, ganyan. So, ilang na, tuyong-tuyo na ako, as in. Wala na talagang sabaw, kawawa. So, alam niya kasi na yun yung inuulam ko, kaya hindi niya na pinapaluto yon. So, ang ulam ko parati is itlog, manok. Umiikot lang dyan yung ulam ko, itlog tsaka manok. Kaya guys, nawala na tong pigsa ko. 1 month ago na nawala. Bumalik na naman. Kasi yung parati kong pagkain, itlog, manok, sardinas. Diyos ko Lord, naiinis na talaga ako. Ayan, so, ay, grabe, pinagsalit-salitan ko yung mga ulam ko. Tapos, kung dati, meron pa akong almusal na tinapay, binibilhan niya pa ako. Alam niyo ba, magdadalawang linggo niya na akong hindi binibilhan ng tinapay. Ang hirap, yung almusal mo sa umaga, biskwit lang, tas sunod ka na makakakain, 2:00 na ng hapon. Diyos ko, ang hirap guys, alam nyo. Kaya, ito yung kinakatakot ko kaya hindi ako nagpapasa, 'di ba? Kaya nahihirapan ako magpasa kasi darating yung panahon na magbabago na sila. Nagbago pa siya lalo nung nagsimula na akong maghakot kasi nga nung Sabado, sabi niya, kailan ka magpapak ng gamit mo? Sabi ko, sa susunod sa 28. Sabi ko ngayong Sabado, magpa-partial muna ako, ipa-storage ko doon kasi nga para central pa kasi nawala na, nagsarado na yung dito yung shop sa Ayang. Dito sana maganda yun. Kaso wala na talaga. At least yun, balik-balikin ko lang dito sa bahay. Ganun ginagawa ko dati. Isang bagsak kong pinapacheck sa kanya. Tapos, binabalik-balik ko lang dito. Nakakatatlong balik ako sa bahay. Tapos,
marami dito sa Shamshoy pong mabilhan ng mga mura na mga ano ba, mga biscuit, shampoo, ganyan. Sa Central wala akong nakita masyadong dispensary doon. Comment na kayo sa baba kung may nakita kayo doon na dispensary, yung mga bilihan ng panghugas ng plato, yung ano, liquid detergent para sa 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 mga plato, ganyan. Downy, mga ganyan. Kasi dito yung Downy na 2 litro ba yon, 14 Hong Kong dollar lang yun dito eh. Tapos may mga sabon, Scotch Brite, lahat-lahat. Sa Central wala akong mahanap. Yung sa DS lang, hindi naman ganun kaano yung DS. Hindi ganun katulad sa dispensary na halos nandun na lahat, makita mo na. So, maganda sana nung dito. Meron daw, sabi ng subscriber ko na si Grace, meron daw dito sa Shamshoy po, pakingan. Ayan, so dito daw siya nagpapabox. Ang problema, nakauna na kasi ako ng pa-storage doon sa Monkey Home bago siya magsarado. Kaya no choice ako, hahabulin ko yung storage ko doon. Kaya kailangan kong mag-pack sa Central para makuha ko yung storage ko doon. Nung sa Shamshoy po pa sila. So, sa trabaho din, grabe na yung pagod ko ngayon. As in, tapos may pigsa pa ako, buwise talaga. So, sa pagkain talagang madamot na siya ngayon, tapos nagpa-plastic na siya. Alam mo yung sa harap, parang ang bait-bait niya. Pero pag pag nasa talikod ako or ako yung niya parate, ako yung niya. Tsaka ko yung ugali ng amo ko. Madamot siya guys, madamot siya sa totoo lang. Kaya yung pagbibigay-bigay niya sa akin, binibilang niya yon. Kaya nung nagpa-check ako sa kanya, naalala niyo nung December binigyan nila ako ng inumin, ng wine. Tapos nung pagpa-check ko nito lang nung Sabado, sabi niya, yung wine mo, ipa-check mo din para dalhin mo na lang sa Pinas, sabi niya ganun. Ang hindi niya alam, nandun na yun eh. Pina-storage ko na yun. Sabi ko sa kanya, hala, ininom na yun namin ng kaibigan ko, ma'am, nung nag-akyat kami sa bundok. Sabi niya, ininom nyo na pala, sabi niya ganun. So, ayoko kasi, kaya nilabas ko yung mga bagay na magpapaalala sa kanya na binigay niya sa akin. Kasi, alam ko na kapag na-check niya yon, maalala niya yung kung paano siya naging mabuti ba, baka mas lalo siyang matrigger. So, ayun nga, sa kabila kasi nitong flat namin sa D kasi kami sa B, may bata doon. Makulit yan eh, parating hello Cheche, bumabati talaga. Tapos nung time na yung pagbukas niya ng pinto, nakaraan lang nung linggo, pagbukas niya ng pinto, sabi ng bata, hello Cheche, sabi ganun sa kanya. Sabi niya hello. Lalabas na sana siya, ang ginawa niya, bumalik siya sa bahay. Sabi ng amo ko lalaki, ba't ka bumalik? Sabi niya yung bata nandyan sa labas, ayokong bigyan. Hindi daw siya magbibigay ng ng red packet. Kaya hindi muna sila sumabay. Ang ginawa nila, inantay muna nilang makasakay sa elevator yung magnanay para hindi nila makasabay sa elevator. So sinisilip nila ngayon sa peephole, sa pinto, sa butas. Sinisilip nila kung nandun pa. Tapos nung wala na, tsaka na sila lumabas. So yung ugali ng amo ko, abnormal talaga to. Tsaka parati ko yan siya mapapansin kapag merong dalaga or kahit basta yung pormahan, yung sexy, yung alam niyo yon, yung skirt, ganyan, basta, tapos biglang gaganon yan siya. Yan, titignan niya yan, tapos gaganon niya, uulit-ulitin niya pa yan talaga. Parang, sabi ko sa amo ko, bakit di mo gayahin? Kasi yung kanya, napakamanang kasi niya mamporma. Sobrang manang niya, guys. So, na-insecure siguro siya kapag may nakikita siyang ganun. Ang kanya kasi hindi siya makaganyan kasi sobrang laki ng binti niya. Yung binti niya halos konti na lang kulang kasi laki na ng hita niya. So, kaya insecure siya siguro. Yung mga iba, sobrang sexy, diba? So, pag nakikita niya yun, taas kilay siya. Kaya, tinitiis ko lang. Alam niyo yung bata, matino-tino pa to kahit kaysa sa kanya eh. Alam niyo yung pinipilit or dinadagdagan niya yung trabaho ko. Nahugasan ko na yung mga plato. Tapos, tasa niya. Tapos, may tasa pa siya doon na extra. Ang gawin niya, kunin niya uli yung tasa doon sa kusina na hinugasan ko. Gagamitin niya uli yun para 2 tasa uli yung huhugasan ko. Nananadya siya.
Pero hinahayaan ko lang kasi binibilang ng bata kung ilang ano na lang yung natira sa akin. Ano na lang guys, 16 days na lang. Thanks God. 16 days na lang matatapos na ako dito. So, ay, Diyos ko. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang magpahinga. Alam nyo, hindi naman ano talaga eh. Yung health ko talaga dito yung nakakaano, nasakiti na ako. Sa totoo lang, sobra. Tingnan mo, mabilis lang ako mahawaan ng sakit ng bata. Ano lang yan siya, ubo, tapos ano, dati tinatawanan ko lang yung sakit nila na yan. Pero ngayon ako yung unang-unang nagkaroon. Una yung bata. Ako yung sumunod na nahawaan. Tapos, kasi hindi na ako nag-alaga sa kanya kasi nga nag-Chinese New Year. So, hindi ako nag-alaga kasi nga day off ako, holiday. Yung papa yung nag-alaga sa bata. Siya na naman yung nagkasakit. Sunod-sunod na. Hanggang sa lahat na kami dito sa bahay, ano na lang, patahulan na lang kami. Kanya-kanyang ubo na lang kami. Una, ubo ako. Tapos sunod yung amo ko. Salitan yung ubo namin. So, ayun lang. At tinitiis ko na lang talaga. Diyos ko, Lord, give me more patient, more health. Diyos ko, kailangan ko pa. Konti na lang. Makakauwi na din ako. So, sabi ko nga 2 weeks na lang mahigit, oh. Please, hold on lang, katawan. Kasi, naano ako sa sarili ko. Alam niyo yung gulay ko na lang doon sa ref? Kasi ako bumibili para sa sarili ko. Ano na lang guys, ampalaya 2 piraso, tapos kamatis 2 piraso, tapos itlog na 1.5 tray na yung tigbi 20 piraso yung laman. Tapos orange, tapos peras. Wala na. Tapos yung biscuit ko, hindi ko gusto yung lasa. Gusto ko ng tinapay na almusal kasi wala akong almusal. Biscuit lang. Ayoko na. So, Diyos ko Lord. Tapos ilang araw na siyang lumalabas-labas para makabili ng pagkain. Hindi niya talaga sinasama yung tinapay ko. Wala na talaga. Talagang, ewan ko, anong tinitipid niya. Pero guys, naunti-unti sila ng karma. Kasi nga, nagkakasakit sila. Tapos gumagasto sila ng malaki para sa sa check-up nila. Yung amo kong babae, may sakit na sa mata. Yung parang sobrang sakit daw ng mata niya. Tapos yung ulo niya parang mabibiyak. Tapos, may ubo pa siya, sipon. Ganon din yung amo ko. Ganon din yung bata. So, sa lahat, ako lang yung hindi nagpunta sa doktor. Kasi nga, another na naman yan utang na loob na naman. Kaya ayoko na. Tinitiis ko na nga yung pigsa ko. Itiisin ko na lang to hanggang sa makauwi ako. So, thank you for watching guys and I love you all. Bye-bye.